Yo, what's good? It's your boy Kurt. And today, what the man? May sugat ako sa ilong. Pucha, ang weird. Ano? Mukha akong ano no? Tinubuan ng kulangot dito. Para akong palaging may langaw sa mukha, ano? Tangina. Parang ang baho tingnan. Kaya naggasgas yung ilong ko. I mean, yung dulo lang naman, no? Pero god damn. Naglalangib na nga siya eh. And medyo natatanggal. Kasi nasagi ko siya. Pero kaya medyo natatanggal yung langib. Pero feeling ko hindi pa siya ganoon ka okay sa loob. Pero di ko alam ba't pinag-uusapan natin to, no? Pero we are back on our flip-top reaction. Mag-react tayo sa laban ni Poison 13 and ni EJ Power. Isa Buhay 2024. Isa to sa mga battle na hindi ko napanood or itong mga nakaraan, lalo na nagpahinga ako, no? But yeah, I mean, there's a request reaction, no? Without no further ado, man, let's fucking get it. Nasata ng earphone ko. Flip na! Di na pa rin! Di bias no! Mic check! By the way, no, gusto ko mag-react sa sa 1 minutes. Kasi 'di ba, karamihan doon parang mga bagong MC, 'di ba? So gusto ko panoorin yung mga bagong MC kung paano lumaban. But I mean, this is a request reaction, no. So unahin mo natin 'to, no, sa mga gustong manood nung 1 minutes or may request kayong battle, men, na i-recommend na una natin panoorin. Comment down below. Yeah. Cebu! Isa buhay ulit tayo, wala tayong kapaguran. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mag-iisa buhay, pero ayun nga, masaya kasi unang round. Wait lang, what delay? Parang ang taba ni Poison ngayon Mic check! So taba siya. Isa doon. Ay, mataba siya dati. pero Isa taba. buhay ulit tayo, wala tayong kapaguran. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mag-iisa buhay, pero ayun nga, masaya kasi unang round. Cebu agad, gubat. Siyempre, bukod sa battle, nakagala, nakakain ng ibang pagkain na hindi typical na nakakain sa Luzon. Ayun. Masaya na may halong kaba. Unang beses kong sasali ng Isa Buhay, syempre kailangan ibigay lahat. Pero masaya kasi sa Di ba matagal din nawala si EJ Power? Tapos yung nagbalik siya, ang kalaban niya si Abra, di ba? Ito ba yung sunod na laban niya? Katapos nung kay EJ Power, kay Abra? Cebu. Unang beses ko rin na nakapunta at lalaban din dito. Iba yung dating niya sa stage na parang hindi nababago yung charisma niya mula nung unang laban niya hanggang ngayon. Kilala siya sa sa dark humor. Yung hindi mo alam kung saan nanggagaling yung sasabihin niya, yung magugulat ka na lang na bakit niya sinasabi yung ganung bagay na hindi halata sa itsura niya, na mukha siyang mabait, mukha siyang matino, pero alam niyo yun, yung pag binanatang ka na niya ng kagaguhan, kumbaga. Well-rounded, consistent. Ang dami niyang laban. Feeling ko imposible siyang maubusan. Feeling ko may mga nakatago pa siyang bala na mailalabas niya sa laban namin. At yun yung hinihintay ko. Bakit nangyayari sa akin na lagi ako nag-choke kahit nakabisado ko naman? Siguro dahil sa pagtatahi ko ng mga linya na medyo komplikado. So ngayon, ginawa ko na lang, sinimplihan ko na lang. Kumbaga, bakit ako nahihirapan? Siguro dahil pinahihirapan ko yung sarili ko. Bakit hindi ko na lang simplihan? Simple na lang to para hindi na ako mahirapan. At ganun pa rin naman yung... Parang medyo mali naman yun, no? Kasi parang, putangin na, sa intro pa lang tayo, nag-breakdown na ako at sinasabi lang nila. Hindi, I mean, parang mali rin yun, no? Dahil masyadong komplikado yung ginagawa mo or masyado mong tinataasan yung kalidad ng sulat mo, na kahit ikaw nahihirapan kang kabisaduhin, isisimplihan mo na lang. Ba't hindi na lang mas galingan mo pa yung pagka-practice, yung pagkakabisa? I mean, alam ko mahirap. I mean, wala akong karapatang magsalita nun kasi hindi ko naman kayang gawin nga kahit yung simple lang no? Magkabisa ng ganun kahaba, no? Ng kada linya, kada round. Pero pag pinag-usapan lang natin like in general, kung ano ang babawasan mo, yung kalidad ba
or yung ano na lang, yung papasimplihin mo na lang para mas madali, di ba? Ayun yung ano, yung parang point ko dito. Pero yun, I mean, magaling naman si Poison 13 eh. Alam ko mahanapan niya ng paraan pa rin yan sa ibang way ng pagkasabi sa mas simpleng paraan. Siguro ganun yung gusto niya sabihin. Kalidad, kahit na simple lang. Siyempre, aim ko, Ayun. isa buhay to, aim ko, umadvance. Kaya, kung sino may nakaharang sa daan, lalampasan natin yan. Ayan, good luck tol sa ating dalawa. Galingan mo, gagalingan ko rin. At saka, enjoy natin yung battle. Tapos pagkatapos nito, banding na ulit. Face eh. Ngayon lang tayo magkaaway ha. Good luck sa atin. Pinagandang kita, sana ganun ka din sa akin. Cebu! Yo, check! Mic check! Alam mo, kahit hindi nga siya masyadong maghanda eh. Mas magmumukha pa rin siya na naganda kaysa kay Saito eh. Yung sa mga nakapanood ng last reaction ko or nakapanood ng laban nila sa PSP ni Shay, no? God damn, isa yun sa mga pinaka parang hard to watch na laban ni Saito na napanood ko. Yan, taas pa naman ng expectation ko kasing ganda ng mga nakarang laban niya. Share ko lang. Yo, check! Mm. Yo, check! Langas! Flip top! Dito pa rin! Mariners Court! Para sa 2024 Isa Buhay Tournament Battles na para sa inyo! Sa kanan ko! Mali pa yun. Galing pang Bataan! Magingay para kay Poison 13! Ang ganda mo'y sadyang nakakahibang. Alam ko na ito'y nakakailang, pero isang gabi lang. Sa kaliwa naman, galing pang Denver, Colorado, all the way from US, makingay para kay AJ Power! AJ. Gawain ng tapak ng damdamin nang di mo napapansin. Pues sasabihin ko lahat ng gusto kong sabihin at gagawin ko kung ano ang gusto kong gawin. Para sa Isa Buhay 2024, 2 minuto dapat. Nanalo si AJ Power ng coin toss. Binili niyang mauna si Poison 13. 2 minuto para kay Poison 13. Let's go! Ang ulit eh. Oh God, talaga. 3GS kalaban mo. Marami ka ng anggulo. Marami kang alam pre. Marami kaming haters, kaya marami kang kakampi. Magtulong-tulong na kayo. Sarap nyong pagpepektosan. Pag nanalo kami luto, pag natalo, deserve nyo yan, mga ulol. Pero nasa Cebu tayo. Neutral nga ba talaga? Yes! Para sa gabi na to? Yes! Sige ngayon nyo patunayang best crowd pa rin kayo, game! Yan ang crowd, no? Handang-handa, Buhay na hindi buhay. man B-Day. Napasubo parang BJ. Sapagkat kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung bataan usapan EJ. Ako right hand, ikaw P. Ano yun? Handang-handa, hindi man B-Day. Napasubo parang BJ. Sapagkat Ano daw? Parang big-gay? Ano ba sabi niya? kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung bataan Kung puro foul yung banat mo, ito yung DA, yung disciplinary action. Di ba yun yung kadalasan ginagawa ng mga sa mga fratman dyan na nanonood, di ba yung pag bibigyan pag may DA. I mean, sorry if I'm wrong, no? I mean, yun lang yung pagkakalam ko dun. usapan EJ. Ako right hand, ikaw PA. Uulan na yun ang punch. Ako right hand, ikaw PA, 'di ba? Ako kanang kamay, ikaw alalay, personal assistant lang. Okay. So, syempre magkaiba yung right hand 'di ba? Kaliwang kamay ko to. So PA ko lang, 'di ba? Man B-Day. Napasubo parang BJ.
Sapagkat kung puro foul ang banat mo, ito yung DA. Kung bataan usapan EJ, ako right hand, ikaw PA. Uulan ngayon ng punch, sige tumuto ka sa detail. Nagtatawag na rin ng gods. Mala GL din si EJ. Kakahanap mo ng gods, di ka na makakauwi na parang PK. Gods! PK! Ba't kailangan pang i-replay? Hindi Ha? Anong PK? Parang nai-gets ko siya na hindi. Oh, God. I mean, comment down below, guys. niya gets at napascratch na lang sa round na parang DJ. Aking misyon Parang ako yun. ay ubusin lahat ng nasa bracket at Ayun, napas-scratch sa round parang DJ kasi, di ba? Vinyl scratcher. Hinang battle rap. Di napapayag hanggang semis lang o kahit runner-up. Ang hinangad ko Juggernaut. Ang dumating si Buttercup. Ang hiningi ko AJ Power, binigay nyo Powerpuff. Pero may bilang daw yung pusi. Witty lines at panay funny rounds. Tas gagawin niya daw tong hunting grounds. Kung pusi ka, kahihiya ng magkabilang parang body counts. Feeling pogi pa masyado. Tang ina, napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Kung feeling pogi pa masyado. Tang ina, napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Pag hinarap ko yung tunay na Master Pogi, makikita mo si Satan. Puro kantot jowa pa sa battle. Hinahanap mo yung Master Pogi, yung makikita mo si Satan, di ba? Kasi si Master Satan, yung tawag kay Master Pogi, di ba? Master Satan, pero kung makikita mo si Satan, Master Pogi. Ayan. Pero tangina no, ano pa rin siya doon, nag-bakil siya. Medyo na ano siya, na parang na-confuse siya, no? Sa sarili niyang sa sarili niyang flow, no? Jim. Wala namang natitikman. Huli No. yatang napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Kung feeling foggy pa masyado. Tang ina, napaka-lame yan. Naghamali ka tol ng game plan. Pag hinarap ko yung tunay na Master Pogi, makikita mo si Satan. Puro kantot jowa pa sa battle. Wala namang natitikman. Huli yatang na-finger niyan, pamangkin niya na Kinder 1. Walang nabrotsang tinggil yan. Ba't di ka pa magtigil dyan? Ulul panis yung bay ng flip-top sa tirador ng single mom. O bakit, pogi ka? Hanep, yabang ah. Pagpangit, aalma. Ulul, kaya kong kantot-kantutin jowa mo kahit ayaw niya. Di ba ate, sinasabihan mo, I mean, damn man, that's a fucking rape, no? Pero totoo naman, no? That is a fucking rape, no? pagpangit, aalma. Ulul, kaya kong kantot-kantutin jowa mo kahit ayaw niya. Di ba ate, sinasabihan mo ako ng pogi sa chat? Ityoserang hambog. Huwag mo na akong bulahin, di ako magpapatalbog. Tatapakan lahat ng madadaan ng mga Akong ipot. bulahin, Tuy papatalbog. malabong matalisod, matalino't makalikot. Pag gantong handang-handa ko'y imposibleng mapaikot. Walang ibang kalaban kung hindi ang makalimot. I mean, totoo eh, no? Isa yun sa mga... Isa rin sa... Kasi sabi nga ni EJ Power na baka well-rounded ni Poison 13 eh, no? Magaling din talaga magsulat si Poison 13. Minsan, kalaban nga rin talaga niya. Yung sarili lang niya eh. Isa sa mga battle. EJ Power! Megan Ding, oh my God! Kasali ka na namang hayop ka. Tangina, gahaman. The most active MC, ganyan pag matindi pangangailangan. Kayong mga aktibo nga, tolongges naman at hindi mapakinabangan. Boy, nakakahiya lang, kaya umuwi na ako para naman may pantapat si Arik sa matira mayaman. Ang yabang. Unang laban ko sa isa buhay, si Paawa 13. Nasagad sa pagka-stupid. Pagka-release ng laban yan, matik, may clip agad sa Facebook, malungkot na piano yung background music. Ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako?
Ano? Awang-awa na kayo sa pagmumuang to? Pag ito'y nagbigti sa harap ko, baka tadyaan ko pa yung bangko. Pustahan, manlilimos ka na naman ng habag, putang ina, matagal ko ng basa to. Kaya kahit umiyak ka pa, Abno, isaksak mo sa utak mo, hindi porket puro drama ka sa battle, mabigat dinadala mo. 2 tournament sinalihan mo ngayong taon, awat-awat na din, Gar. Awat-awat na din, Gar. 2 tournament sinalihan mo ngayong taon, awat-awat na din, Gar. Ilang beses ka na rin pumalya sa mga paligsahang lirikal. Sumali ng Isa Buhay at PSP, abay nagmamataas ang animal. Gagawala ka ng pag-asang mag-champion kahit bumaba ka pa ng pedestal. Sawang-sawa na yung mga tao sa'yo. Di ka na dapat kinukuha, tanga. Hindi kasi Moko Jin, gago, kasuya ka na. Pero ang tunay daw na mahusay, Kasuya. hindi takot na maubusan. Jin Kasuya. Oh, love it. Talagang hindi ka matatakot maubusan kung dito ka lang humuhugot ng budget. Kaya sige, ikaw na may pinakamaraming laban. Ikaw na rin maraming panalo, tol. Kaso ang masaklap, lahat ng tropa mo may kotse na, ikaw lang nakamotor. Tapos feeling old god pa. Akala mo kung sino. Old god, tas nakamotor, manahimik ka dyan, Diyos mio. Old God, nakamotor, Diyos Mio, di ba kasi Diyos? Tapos Mio yung motor. Nice. Witty na. Diyos mi ulul! Sa akin pa balak maipagkarerahan nitong feeling kapita-pitagan. Mukhang mas may tarima pa sa kabilang bracket yung bonjing na si Slakwan. Kaya hindi ko gets kung bakit sa akin ka nakikipagsabayan kung si Patring nga pinakita na ang dali mo lang iwanan. Kung UFC to, galawan mo pang Michael Chandler, di mahusay na striker, stretch ka parang Chinese garter, dapat dito ay kinakancel isang dakila na Dick Ryder kahit magbatas-batasan di ka na magbabiral after. Karir mo sa Isa Buhay, brother, ako na yung final chapter. Paano mo i-break yung law ng power, di mo ma-outshine tong master. Weak! Kung ito yung lason na lalamunin, di na kailangan pa ng antidote. Sakto, binigyan ako ng Moko Jin. Woo! Sarap nitong gamitin pang practice mode. Ikaw yung binigay na level 1, hindi na nakakagulat. Ilang taon din ako nagpakarambo, sanay na ako mag-train. Moko Jin, di ba? Practice mode. At the same time, pwede natin yun ihambing sa ano di ba? Saan mo to? Si Jackie Chan yung naisip ko di ba? Yung parang yung kahoy na ginagano, tuk, 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 tuk. Diba? Di ko alam tawag dun no? Basta yun. Camp sa gubat, hindi na pwedeng Ano? bumitaw. Ikaw yung binigay na level 1, hindi na nakakagulat. Ilang taon din ako nagpakarambo, sanay na ako mag-training camp sa gubat. Hindi na pwedeng bumitaw ng mabababaw pa na sulat, hindi na rin pipiyok ulit. Binigyan na ako ng kalaban na pang tune up. Eto na ang taon na ako'y kakawala sa chronosphere. Para may palag-palag yung Isa Buhay, sige. Ako na nag-volunteer. Ito'y babala sa tulad mong nagmamataas na bottom tier. Tingin mo sa akin bonus round, tingin ko sa inyong lahat bonus year. Nagyakapag ni EJ pa ako ngayon. Alright, well that's round 1, no? Parehas silang na parang nag-stumble dun. Pero I feel like sobrang linis. Mas malinis pa rin kung aanohin natin, compare natin. Parang mas malinis yung kay EJ Power dun. Ibibigay ko yung kasi ang witty rin kasi ng Diyos Mio diba? Kasi parang simula nung nabanggit ni GL yung Old Gods, no? Parang masyado siyang sumikat, no? Nagagawa na siya ng maraming double tandra, nasama na siya sa mga bars na witty, no? Pero isa yun sa mga pinakagustuhan ko, Diyos Mio. Kasi lahat ng mga old gods nakasakyan na, ikaw nakamotor, diba? Diyos Mio. Ibigay ko yung round 1 ko kay EJ Power. Nung lumaki bigayan, ihip ng hangin nag-iba. Nagbalikan na sila. Pero nung panahon ng krisis, kami lang yung natira. Nanindigat sumigaw.
Sa halip na bumitaw, nung muntik tong lumubog, kayo yung di na lumitaw. Nandyan lang. I mean, isa naman yan sa totoong, totoong real talk. Totoong real talk, no? I mean, ilang beses na nabanggit yan ni M-Zite, di ba? Kasi totoo naman, I mean, sila lang yung mga lumalaban during ng pandemic, no? Pero, I mean, if you think about it, makes sense, lalo na kung kay EJ Power, na sasabihin yun. Saan ba galing si EJ? Denver, Colorado. Diba? So, yung ibang MC dito na hindi makapunta na sa Pilipinas lang, paano pa kaya yung nasa labas ng bansa, diba? During ng time na yun. Kaya, I mean, totoo rin naman sinasabi niya. Sila lang talaga yung lumalaban during ng time na yun. Nung meron na, nandyan lang nung meron pa, at nawala nung nawalan. At sa inyo ni Tipsy D, si Arik, di nakawalan. Ang kakapal din ng muka, ako lang ang kumatawan na naging loyal sa amo para masabi na solid yung bataan. Buti may JD at may Deo na natutuwa't ng gigil. Kahit na puro issue na't di na natutuwa ang leader. Nung si EJ at si Tipsy ay naudlot at natigil, napalitan tuloy ng adik at naguhubad na teacher. Puro gaya lang si Moco Jean. Sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa na-master ang lahat. Kahit sabihang replika, hindi ako tumigil par. At mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. So, nilaro niyo din yung replica at yung original, no? Original. Di ba kasi usually ang tingin natin pag original is mas matibay, replica is fully made, no? Na hindi kasing tibay na materyales yung ginamit. Pero sabi niya dito, kahit na replica lang siya pero mas tumagal siya kaysa dun sa mga original, di ba? Mas naunang masira or bumigay. Ba yung sabi niya? Basta yun. Si Moco Jean, sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa na-master ang lahat. Kahit sabihang replika, hindi ako tumigil par. At mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Ang comfort zone ay sementeryo ng evolusyon. Tangina G. Punta dito pala si JD, no? Meron na naman nagko-construction dito. I mean, lumipat na kami ng bahay, meron pa rin nagko-construction dito. I mean, kung bago ka lang dito sa channel ko, no? Na ngayon ka pa lang nanonood. I mean, pwede kang bumalik. I mean, napakarami ko na kasing reaction eh. Kahit sa mga flip-top reaction ko, may maririnig ka one time na part ng video ko na biglang may magkaganyan, no? May construction, lagi may ginagawa sa bahay. Puta, pa rin dito. Langyang yan. EL ano yun? Bilang Moco Jean, masasabi mo ba na responsable ako doon? Oo, darating yung araw na lahat magagaya ng Poison pero walang Poisong magagaya. Sa dahilang dedikasyon ko sa battle rap, hindi nyo makakaya. Mababaw o matalinhaga, mga berso na katha, pati patot panabla, maubos man yung panaya. Dahil ako si Poison na kailan may di nagpabaya. Kung kasing sipag ko kayo, makakaisip ka kaya. Kung dudungisan mo yung record ko, malabo yan leche ka. Standing ko, 23-7. Sige humabol kung pwede pa. Sige ako na yung replika. Squatter, jologs, etc. Pero pagka straight sa week na to, alam nyong 24-7 na. Di na sardinas ulo. Pagka straight sa week na to, alam mong 24/7 na. Kasi straight week is 24/7, diba? Pero straight na na job sa week na to, sa mahina na to. Nice. Alam ko. No? Sige ako na yung replika. Squatter, jologs, etc. Pero pagka straight sa week na to, alam nyong 24/7 na. Di na sardinas ulam ko. Umaasenso na talaga. Maayos na buhay kasama ang pamilya, may negosyo at iba pa. Ang importante,
Hindi na ako depressed at yon ang mahalaga. Tingnan natin kung kaya niyong talunin yung Poison na masaya. Sabi sa'yo eh, tumataba si Poison eh. Mukhang mas masaya ngayon. Swabe yung rod na yun. Ayun na nga po! Nag-beast mode na si Gago. Pinakita niya na kung paano magigante parang Sasuke nagsusano. Ulul, sinasabi ko sa'yo, isa pang anime reference mo na palyado, manghihiram ka ng mukha kay Killua, yung minerder na aso. Naalala mo to? Flip top, want more? Dead bad, that's cold. That's cold? Yeah, that's cold. That's cold, katarantaduhan. Wow, sosyal. Kakaiba. Umi-English ka ng tangina ka. Dati squatter ka lang, ngayon squammy ka na. At balita ko, negosyante na siya. Meron na siyang Poison Water Refilling Station. Parang hindi mo alam kung bibili ka ng tubig doon. Subukan yung tangkilikin sa Manila. Pag bumili ka ng 1 galon, may kasama ng libre na amoeba. Yung tubig daw, lasang kalawang. Yung tagas ng gripo, 1 patakan. Putang ina, mas malakas pa yung tagas ng pururot mo kinabukasan. Tapos reklamo ka ng reklamo, hindi kayo mayaman. Eh putang ina, tuwing pagkatapos nitong lumaban, makikita mo sa Facebook, araw-araw nasa samgyupsalan. Ikaw yung tipo ng tao na halos ubos biyaya, bukas tunganga kung maagastos. Yang negosyo mong tubigan, bibigyan ko ng 3 buwan bago matapos dahil para lang yung pamilya mo at karir sa battle rap, hindi mo yan mapapatakbo ng maayos. Speaking of career, ba't ganun? Ngayon, tuta ka na lang ng 3rd generation supremacy. Samantalang dati, leader ka ng 13S family. Kaya anong jack of all trades, master of none? Baka tiga Jacolor trades ni Master Shernan. Ganda ka na nun ah. Para sa kasikatan, si Ang gandang wordplay ah. Jack of all trades, master of none. Jack. Ang gandang wordplay. anong jack of all trades, master of none? Baka tiga Jacolor trades ni Master Shernan. Para sa kasikatan, si Batikas at Gerald M. Iniwan. Dating namumuno, ngayon extra na lang sa 3G at Team Pinsan. Kaya sige, ipagsigawan mo na inalipin ako ng dayuhan kaysa naman sa'yo inalipin ng tinuturing mong mga kaibigan. Pero hindi. That's fucking hard. Papakita ko kung gaano ka-toxic to, grabe. Matanong ko pare, anong feeling na sumali sa grupo na tinotalk shit mo dati? Ahon 6, day 3, naalala mo? Sabi mo, tong inang M-site yun ng sama makatitig. Hindi ako sasali ng 3GS, mga wala silang breathing. Dati, pag may open mic sa World War, 3GS pinupulutan niya. Tas malaman-laman ko ngayon kay Shernan at M-site, nagpapakatuta ka. Yang pagsali mo sa 3GS at pagpatol sa single mom, maihahalin tulad nga. Dahil dumidikit ka lang naman sa mga tao na alam mong may bunga na. Kaya sibakin nyo na to mga brother. Di na nga loyal na rapper, di pa loyal na partner. Alam nyo kung sinong loyal? Yung aso kong si Summer. Biro lang. Bata ka pa lang, palagi ka nang iwan. Yung airpods mo nag-bounce sa hindi malamang dahilan. Nilisan din ng katipan, pero tadhanay hindi siya pinagsasawa ang pagtripan. Pagkat kupal pa din yan, pues ako yung pinadala ng karma para maranasan mo naman daw kung paano balikan. Yung mga bagong sale, estilo mo ang hindi nila napili na manahin. Di dahil mahirap kang gayahin, kundi dahil nakakadiri kang gayahin. At babae din ang iyong nag-iisang anak, hindi ba? So di niya rin madadala apelido mo na binibida. Malinaw mo na ba na nakikita na nilalang ka na mahina pagkat mapabattle rap o totoong buhay wala kang iiwan ng legasiya. Kaya hindi ko talaga shit. magets kung ba't tinapat ako sa biktima ng child neglect.
Na naging perpekto na sana yung mukha kaso tinubuan ng side effect. Ngayong ako'y nag-resurrect, huwag kang makulit, simulan mo na sa akin talapakan humalik. Yung pag-champion mo sa blackout, paano sa akin hihigit? Kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit. Kapag blackout lang nag-aapoy tong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa-effect na yung lingas mo, boy, may power na ulit. Ginawa, hiningi naman niya sa sa mga coordinator yung yung switch para sa ilaw, yung remote, para sa anong yun. Akala ko ano yung ginagawa niya, bakit? Akala ko may iba siyang gustong mangyari, pero mamatay pala talaga yung ilaw. Turek, huwag kang makulit, simulan mo na sa akin talapakan humalik. Yung pag-champion mo sa blackout, paano sa akin hihigit? Kung yung ngalan naman ng ligang to sa ibang bansa ko na binitbit. Kapag blackout lang nag-aapoy tong rapper na tulig, pero ngayong gabi, wa-effect na yung lingas mo, boy, may power na ulit. That's hard, no? Sa blackout siya nag-champion, di ba? Kung sa blackout lang to mag-aapoy, di ba? Kasi pinatay niya yung ilaw, blackout, no? May power na ulit kasi dumating na si EJ Power, bumalik na siya. But at the same time, binuksan niya yung ilaw, may power na ulit. Solid yun, no? Amen, taka na second round. Sobrang linis na ng second round yan Poison ibigay ko kay EJ Power yung second round ko rin, boy. Ganda ng second round ni EJ Power. Yung mga personals niya. Basta, lakas si EJ Power dito. Hindi ko ina-expect, sa totoo lang. Hindi ko ina-expect. Kasi parang nung laban nila ni Abra, parang hindi naman ganito yung energy na binibigay ni EJ Power. Ewan ko kung mali ba yung pagkakalala ko. O malakas lang yung aura talaga ni Abra nun. Pero, damn boy. Pagod na ako sa battle rap. Totoo. At nauumay na yung tao. Gusto ko ding magpahinga, ngunit di ko alam kung paano. US Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang Fatigue. Di ko alam kung paano. Pagod na ako sa battle rap. Sabi nga niya, pagod na ako sa battle rap, di ba? Pero at the same time, sabi niya, kung ako yung may fatigue, di ba? Kasi yung fatigue na damit, di ba? Ng sundalo. At the same time, fatigue, di ba? Maramdaman mo yun pag pagod ka, di ba? Doon niya nilaro yun. Totoo. At nauumay na yung tao. Yun yung build-up niya. Gusto ko ding magpahinga, ngunit Ayan, di ko alam kung paano. US Army pa kalaban. Pangbakbakan daw yung gago. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang magiging attitude. Makikitang palabas na iiyak tong taga-Hollywood. 7 taon siyang nawala. Pero palabas na iiyak itong taga-Hollywood. Pero kung ako yung may fatigue, sino ang tunay na sundalo? Parang drama lang sa movie ang kanyang magiging attitude. Makikitang palabas na iiyak tong taga-Hollywood. 7 taon siyang nawala. Pero parang brand lang ng pagkain na inyong nakasanayan. Dahil kinakagat na lang ng dahil lamang sa pangalan. Huwag nyo kasing palakpakan yung mga wak niyang banatan. Kung 3GS ka sa tingin mo magkikiryang mga yan, naging outdated sa battle dahil wala taon-taon. Na-stuck na lang sa mga 90s joke, kaya ayun, baon. Hindi yung flip top ang naiwan mo sa pagganon-ganon, kundi ikaw ang siyang naiwan doon sa panahon na yon. Alipin ang nakaraan. Tas pagbalik, isiset mo, di ko deserve ang taga-fast, taga-future, i-present nyo. Kaya tigil-tigilan mo yung kaka-power mo. Hindi ko deserve yung taga-fast, taga-future, i-present mo. Diba? Nice. Sa panahon na yon, alipin ang nakaraan.
tas pagbalik, isiset mo. Di ko deserve ang taga-fast, taga-future, i-present nyo. Kaya tigil-tigilan mo yung kakapower mo dyan, Leche. Kalaban mo yung squatting sa tahanang walang kuryente, walang ilaw at liwanag. Inangat ko ang bandila, nagawang magpaapoy na gamit lamang ang kandila. Yeah, I'm proud to tell you out loud, and I proved that on my last bout. Kaya walang silbi ang power dito sa champion ng blackout. Nang ina, no? Kung written yun, napakasakto nun sa last na linya ni EJ, no? Parang repat tuloy yung dating, no? Galing. Yung si Gregor kalaban, walang Elsang tatamaan. Mas magagamit ng maayos itong power sa saksakan. Kahit magbalik, Magkagamit ng maayos tong, power sa saksakan, di ba? Sa saksakan. Tapos Elsa, Gregor, di ba? Yung kwento ni Lando, yung binigyan niya ng another side ng story, yung kay Gregor niya. Mapagsalita, Gregor. ngayong si Gregor kalaban, walang Elsang tatamaan. Mas magagamit ng maayos itong power sa saksakan. Kahit magbalik, ano pang irerebat niya? Kung yung power sa current ay irrelevant na. Itong si brother, Chakwasak, sir. Yung power sa current ay irrelevant na. Kasi nga, currently, yung ngayon mismo, irrelevant na si EJ Power. Kasi, hindi na nga siya bumabattle, diba? Kakabalik lang ulit niya. Nilaglag agad tong bet nyo. Kaya after nitong battle, balik tayo dun sa sentro. Kung may rapper na sa quarter siyang mag-a-advance ay eto, at tong power parang jumper, di nadadaan sa metro. Nice. Parang ikli ng... Feeling ko parang laging ang haba sa pakiramdam. Parang feeling ko ang haba lagi ng round ni EJ Powers. Ang iksi ng round ni Poison 13. Ano ba? Nag-overtime ba si EJ Power o undertime lang si Poison 13 magsulat? Pero ang linis nun. Parang maikli siya pakinggan para sa akin, pero solid, no? Masabi ko na all three runs ni Poison yun yung pinakamalakas. Third round talaga niya. Unsa sugdan pag hunahuna gisag ulo nakuwandula kung nakalikay ka sa ikaunong paktay ka sa tinuuray muhulga busa hurot na akong kakulba dili muhunong sa akong pag-uswag kung akong itaas sundan ni si katuna hurot tanan mga apil diri sa turna kaya kaayo ta kapatalsikod sa usa ka pintik ayaw ko tistingi pisot pakadaghan ka og tiktik kinigarbo sugi pilo ano maangasay Sabi nga niya, diba, pisot daghan ka og ano yun? Tik-tik, di ba? I mean, sa Tagalog kasi, basta kami Bisaya kayo. Kadiri kasi, boy, tangina. Ay ka sa tinuuray, muhulga, busa, hurot na akong kakulba, dili muhunong sa akong pag-uswag, kung akong itaas sundan ni si katuna hurot, tanan mga apil diri sa turna, kaya kaayo ta kapatalsikod sa usa ka pintik, ayaw ko, tistingi, pisot, pakadaghan ka og tiktik. Kinigarbo, sugi, pilo, ano maangasay tupi, dinto, kakamauhin, yusin, tido, literal na may katok, yang isip mo, kada bugbog ko sa bumbunan, daang beses ko na uulitin to, saktong ngalan niya ay lason, siya na rin yung uuwing hilo! Ano pang gagawin nito? Tsapuera na tong laso. Ang ganda nung no? Ang ganda nung build-up nun, na parang, yung flow mismo niya parang nagiging beat, no? Tapos ang ganda pa na Bisaya yung una, tapos kalahati is Tagalog, no? Pero parang yung parang yung punchline or kaya yung ender nung buong yun, buong flow na yun is parang ang weak, no? Ayun na. Nag-flow na lang ko og Bisaya and that's what you call territorial expansion. Real talk! Sikat ka na pero di ka pa rin sinasali sa
Family Feud! Kasi wala kang family, dude! Ano naman yun? Below the belt. Yung tatay mo, bibili lang daw ng gatas kaso hindi na bumalik. Kaya paano mo nalamang architect siya hindi naman kayo nag-meet? Oh, gets ko na. Yung tatay niya, isang magaling na arkitekto. Yung nanay niya naman, author, ang galing gumawa ng kwento. Marahas na mga linya ngayon ng tangan-tangan ko. Walang ipapakitang awa, total mahilig mandamay to. Balikbayan ng iyong kalaban, di mo ba natatanto? Kaya humanda ka pag biglang may kumatok sa bahay nyo. Knock, knock! Who's there? Sapa. Knock, knock! Who's there? Oy, gago, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. Galing yun ah. Magaling yun. Dangina. Sapa. Knock, knock! Who's there? Oy, gago, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Buksan mo na yung pinto, baka yung tatay mo na yan. Seryoso. Sandata niya yung depresyon na lagi niyang pinanlalaban. Pag akyat sa entablado, gusto agad kinaaawaan. Hindi mo maikakaila na ikaw may pangunahing kasalanan kung bakit yung depresyon ngayon sa battle rap tinatawanan. Kasi kahit kupal yan, sa ganyan siyang estilo na sanay, konting banat nga lang naman ng buhay niyang umiikot sa sad life, makakakuha agad ng simpatya at kung sino-sinong karamay, ganyan si Moko Jin pag on fire, ang lupit niya mang gaslight. Lason ka pa naman pero sa field na to, panira ka. Battle rap to bobo, magpakita ka ng lakas, di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto mo bang makarinig ng katotohanan? Diba? Battle rap to, no? In a way, it makes sense, diba? Na parang hindi ito yung tamang lugar na sabihin mo na depressed ka, diba? Diba kasi parang nabanggit niya yun sa isang laban. Alam mo itong kayo ng laban yun. Pero kasi battle rap yun eh, diba? Pwede magamit sa'yo yun, no? Na ipang-mock sa'yo sa mga susunod mong laban, no? Gamit sa reference. So, make sense yung sinasabi niya na battle rap to. Dati pag sigaw mong malakas ka, hindi yung, yun nga, may yung kahinaan mo yung, ano, pagsisigawan mo. Lason ka pa naman pero sa field na to, panira ka. Battle rap to bobo, magpakita ka ng lakas, di yung pinagsisigawan mong mahina ka. Gusto mo bang makarinig ng katotohanang masakit? Walang may pake kung yung tadhana marami sa iyong pinagkait. Hindi ka bagay maging Moko Jin. Simulan mo nang magpalit. Mas bagay sa iyo maging machete. Binubuhay ka na lang ng pait. Ikaw na pait? mismo ang nagsabing hirap kang Machete? maghanda sa akin. Pinubuhay ka na lang ng pait. Binuhos mo lahat sa labang to, boy, hindi mo man maamin. Ngayon ikaw ay lalapas tanganin, sa leeg yan tatarakin. Pagsirit ng dugo, sa lapag patatagasin. Kaya sa susunod niyang laban, lagay niya ay alanganin. Ngayong sinaid ko na tong lason, wala nang lalabas sa pangil. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Ang makakuha ng respeto, yan ang di mo alam kung paano. Di porket marami ka ng laban, ganap ka ng sundalo. Kaya baba sa entablado, huwag ka nang umasa pa na manalo. Kung gusto mo akong bawian next round, i-ghost right mo ulit sa Romano. Ang Third round na epekto to, ng diba? lason ay humihina in time. Ikaw ang buhay na patunay na entertain, hindi laging prime. Kasi 4 na beses na yan sumablay, di na yan pwede sa karangalan. Ikaw lang yung kilala kong kahoy na pinepeste ng kalawang. Kaya hakbang, patungo sa pinakamababang baitang na hagdanan at panoorin mo kung magkampyon sa unang beses na pagsalang. Last round na to, diba? Last round na to eh. Yun, no. EJ Power, Poison 13, third round. Hirap, boy. Pero, ayun na nga, diba, nabanggit ko na. Kahit ibigay ko yung third round ko ay Poison 13 or kahit ibigay ko ay EJ Power, either way, kung babasihin natin sa scoring na binigay ko, scoring, or sa kung sino yung pinili ko kada round. I mean, EJ Power sa akin to. Pero tingnan natin, no? I mean, ilang beses naman ako nagkakamali dito, no?
Parang nagmamatter to kaya sabi ko. Lakas ni AJ Power ngayon ah. Guba 13, maglangas! Ano daw? Isa buhay 2024! AG Power versus Poison 13, advancing sa tournament, 7-0 para kay AG Power! AJ Power! Ay. Ano ba yun? Bigay ba yun? Kasi I feel like ayoko namang anuhin si AJ Power sa pagkapanalo niya, no? Pero, yeah, parang sa lahat ng mga laban ni Poison 13, ayun siguro yung parang pinakamahinang laban niya, no? Pinakamahina siya na laban. Hindi ko alam kung anong nangyari doon. Siguro dahil sa sugat ko sa ilong, no? Didistract siya. Kaya di siya nakapagsulat ng maayos. Baka. Oh yeah, that's our reaction for today, no? Poison 13 versus EJ Power. Napakaganda ng laban pa rin. I feel like parang nakukulangan ako kay Poison 13 doon. Parang may something's wrong, no? Pero at the same time, malakas naman talaga. Malakas na deserve ni EJ Power yung panalo na doon kasi malakas naman talaga yung dating ni EJ Power. Ano pa lang presence pa lang no? Kahit kilala natin si Poison 13 na parang ramdam mo yung presensya niya kasi lalo na yung pag ginagawa niyang parang deep husky voice, 'di ba? Kadalasan pag sa mga rounds niya. Pero dito parang sobrang wide ni EJ Power, 'di ba? Ramdam mo yung presensya niya at yung rap skills niya rin, nakita niya doon, 'di ba? Sa iba't ibang klase ng flow na binibigay niya. Binigyan niya pa tayo ng parang may beat pa na parang pang Damsa yung dating, no? Miss ko na si Damsa. Pero yeah, napakagandang laban, no? That's our reaction for today. Salamat sa nag-request. Sana gustuhan niyo yung reaction natin today. If you want me to react sa iba pang laban sa Flip Top, just comment down below. Again, may gusto kayo sa 1 minutes, mag-react ako doon. Comment down below. And yeah, this is our reaction for today. See you on our next vid. Stay awesome. Peace!